Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa umagang ito po, nagulat din po ako. Ako po pala facilitator. Magtatawag po ako upang magbahagi ng kadakilaan ng Panginoon na ginawa sa ating mga buhay. Ang una ko pong tatawagin ay isang tagasunod, si kapatid na Marlene. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir at sa mga sa mga pasyente at mga tagasunod. Paano nga po ba ako napunta sa dakong ito? Ako po ay nagkaroon ng karamdaman din po katulad ng mga pasyenteng bago ngayon. Ang akin pong naging karamdaman ay nervyos. Kasi po, sa sobrang pag-iisip sa nangyari sa aking buhay, doon po pala nagmumula ang karamdaman ng bawat isa sa atin, ang masyadong pag-iisip. Kung saan na po ako dinala, andun pong pina-general check-up po ako sa Maynila. Subalit ang sabi po sa akin, wala naman daw po akong sakit. Ang sakit ko daw po, ako lang din na makagagaling. Sabi ko, bakit ganito ang aking nararamdaman? Andun po hindi ako makakain, hindi makatulog, masyadong matatakutin, nanlalambot, at palagi po bang galit ang nakataning sa aking puso at isipan. Sapagkat sabi ko nga po sa Panginoon, bakit po ang karamdamang ibinigay niya sa akin ay walang makakapagpagaling kung hindi ako lang din. Kasi nga po, di po ba, kunyari, ang naging karamdaman lang po natin ay sakit sa ulo, uminom lang po tayo ng gamot na medical o Biogesic, yun po'y napapawi na. Subalit po, ang nervous po pala, kahit anong gamot ang inumin mo, wala po, hindi po talaga tatalab at tatalab. Hanggang sa meron pong dinamit ang Panginoon na isang kaibigan na nagpunta po sa amin. Ang sabi niya po sa akin, gusto mo bang gumaling? Sabi ko, oo, kasi nahihirapan na po nga ako dahil hindi ko nga po maano yung aking katawan. Wala naman po akong ginagawa, wala naman ako palagi lang po nakaupo. Subalit ang aking isipan, hirap na po kaiisip na wala naman pong iniisip. Ang aking pong puso, kung ano-ano po ang laman, nagalit, na hindi naman po pala dapat magalit. Kaya ang sabi ko po sa kanya, oo, sige, sasama ako. Nung oras po ng kinabukasan, dinala niya po ako dito. Oras pong makita ko ng mahal na apo, sabi niya po sa akin, anak, wala ka naman sakit. Ang sakit mo, ikaw lang din na makapagpapagaling sa sarili mo. Bali, sabi ko nga po, di po ba sabi na mahal na apo, mag-try po tayo ng 3 beses. Pagka pare-parehas po yung ano po sa atin ng doktor, talaga pong napakadakila ng Ama. Ang pangatlo nga pong pinuntahan ko, itong dakong ito. Subalit ganun din po ang sabi niya sa akin, wala akong sakit, kundi nervyos. Sabi ko po, Ama, salamat po. At muli mo akong inakay sa dakong ito. Laam ko, Ama, dito ang magiging kagalingan ko. Subalit hindi pa rin po ako pinagaling agad ng Panginoon, sapagkat meron po pala siya munang pagagalingin sa akin. Ang unang-una niya pong pinagaling sa akin ay ang katawan lupa ko, ang aking kaluluwa, sapagkat
ang akin po palang puso at isipan talaga pong punong-puno ng, kung sabihin na po natin ay basura. Ganon din po, bali po hanggang matapos na po ang pagbabanyos ko na 9 na araw, talaga pong wala pa po ako nararamdamang ginhawa, puro ganun pa rin po. Subalit hindi po ako nagsawang manalangin sa Panginoon na sabi ko, Ama, pagdating din po ng araw, palalayain mo din ako. Siguro po meron ka pang unang nililinis sa akin. Bali po hanggang mag-1 taon na po rin yung aking naging karamdaman na yon. Subalit ang akin pong puso't kaluluwa ay kanya pong inunang pinagpagaling. Sabi nga po ng mahal na Apo, masupresa ang Ama, sapagkat isang araw na lang po nang ako po'y nagising, talaga pong naabdama ko na po ang aking kagalingan, ang lahat na hindi ko po nagagawa nung ako'y may karamdaman. Nung pong araw na yun ay ipinagawa na niya po sa akin lahat, hanggang maghapon na iyon, lahat po ng trabaho, pinagawa niya na po sa akin, hindi ko po naramdaman ang galit, ang hirap, kung ano-ano pa po, bugkos ang naramdaman ko po ay kagalakan at kalakasan ng katawan. Kaya sabi ko, Ama, walang hanggang papurit pa sa salamat ang iaali ko sa iyo. Subalit ngayong oras na ito at araw na ito, laam ko, Ama, palalayain mo na ako sa aking karamdaman. Kaya po, patuloy at patuloy po akong nananalig, nagtitiwala sa Ama. Ang lahat ng ating karamdaman sa buhay o pangangailangan sa buhay, siya lang po ang magbibigay. Basta't magtiwala lang po tayo sa Kanya. At huwag po tayong maghanap kung ano-ano sa ating buhay. Siya po ang pangunahin natin sa ating buhay at hindi po tayo mabibigo. Kaya nga po ngayon, pag oras po ako nagising, magpupurit, magpapasalamat po ako sa Kanya at ang sasabihin ko po sa Kanya, Ama, kayo na po ang manguna at maghari sa aking buhay sa maghapon na ito, sapagkat alam ko, Ama, kayo ang magbibigay ng kalakasan at pangangailangan ng aming buhay. Kaya di po ba sabi ng mahal na Apo Kunching, ilagak lang po natin sa Panginoon ang ating sarili at hindi po tayo niya pababayaan. Talaga po napakabuti ng Ama, sapagkat ang lahat po ng kahilingan ay ibinibigay niya po sa atin, basta tapat lang po tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po na kapag tuwirang ating nadama ang Panginoon sa dakong ito, hahanap-hanapin natin ang dakong ito at ang pakikinig ng mga banal na salita na tuwiran na pag ating nadama, unang ating pinagagaling sa atin ang ating kaluluwa. Ang susunod ko pong tatawaging magbabahagi ng kadakilaan ng Panginoon ay si Cap Edwin. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung muli nagkaroon ng karamdaman. Ako yung natrangkaso. Namagaho yung mga paa ko, tuhod. Talagang hindi po ako nakakalakad. At pinagbanyos po ako ng Apo. Ngayon po sa awa po at patnubay ng Ama, nakakalakad na po ako muli. Maraming salamat po sa Kanya. Sa laki po ng pagkukulang at pagkakasala ko po muli sa kanila, ako'y muli niyang kinalabit. Dahil po sa pagkukulang ko sa kanya, muli po niya ako binabalik dito sa dambana. Tagal po kasi akong napapalayo po muli sa kanya, kaya po napakabuti po talaga niya. Ayaw po niya ako muling mapalayo dito sa dambana. Papurit pa sa salamat po sa Ama. Kahit po ako binigyan ng karamdaman, alam ko mahal po niya ako, tayo po niya ako mawalay po muli sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon. Sensya na po kayo, at hindi po gano'ng marap sa mga tao. Kaya po sa mga dati pong mga narito na, masasabi ko lang po, manatili po kayo at huwag na po sana mawalay pang muli.
Sa Kanya lamang po tayo manghawakan habang panahon. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay nga po na mahal tayo ng Diyos, lalo na't ang mga lingkod niya. Kaya magtibay lamang po tayo sa dakong ito at ipagkakaloob niya ang kagalingan, lalo na po't makita niyang tayo ay nagpapakatotoo at tapat sa Kanya. Ngayon naman po ang tatawagin ko upang handugan tayo ng isang awitin ay si Caps Magno. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat. Tinawagan na naman akong muli dito sa Dambana upang mag-alay ng awit. Una sa ating Divine Mercy sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. At sa ating mga alagad, sa ating mga tagasunod, mga pasyente, mga choir, sa ating mga Kap, 1, 2, 3! Salamat po. Para po sa ating lahat. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niya ring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay, hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay. Minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay, hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Salamat po para sa inyong lahat. Ang aawitin ko pong muli at sa ating Panginoong Diyos, muli kay Apo Kunching na ating nakinalugdan. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawis sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay di na napawi sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay yaon. Magbabalik sa'yo't umihingi ng lingap, sugatan ang puso, dibdib ko ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susunod.
susuyuin kita't mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw divine mercy. Salamat po. Maraming po salamat. Salamat po. Ako po, inaalala ko baka magsawa naman kayo. Ako po kahit hindi ako kakain maghapon, magkakanta lang ko rin eh. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan, sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan, sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Salamat po. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa paghahandog nyo sa maganda niyong tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod, si kapatid na Bibing. Mapagpalang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Sa inyo po lahat. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Paano nga po ba ang isang tao na mayroong pagsubok na dinadala na akala mo hindi mo na kayang makasurvive pa? Siguro lahat ng tao may kanya-kanya lamang nadalahin sa buhay. Isa lang siguro sa mahirap, sa isang may pagsubok, yung wala kang makausap. Wala kang pwedeng kagalitan dahil wala na yung kabiyak ng puso mo. Isa yon sa bagay na nakapagpapahirap sa isang katulad namin byuda. Kaya ako po, nagpapasalamat ako sa mga kasama natin dito na kamukha nila Tita Ana, na nabigyan ako ng pagkakataon na maging lekom dito sa ating parokya
ng bahay pari. Noong pong linggo, hindi ko kayang bumasa dahil masikip ang aking pakiramdam. Nung matanaw ko si Apo nung nasa ambo na ako, parang biglang lumiwanag. Nagkataon po nung kung napansin ninyo, nagkamali po ako doon sa ating misa sa pagsagot kasi nga po medyo talagang may dinadalang problema ang inyong lingkod. Nung matanaw ko si Apo na nag-o-offer, para akong binunutan ng tinik, parang ang luwag-luwag na ng pakiramdam ko. Ang pakiramdam ko parang biglang nawala lahat ang aking problema o ang aking nararamdaman. Iyon ang Apo sa aking buhay, na matanaw ko lang sa sandali ng aking paghihirap, napapawi lahat ang aking hirap. Kanina, nasa meeting po kami. Ako po ay empleyado ng Department of Agriculture sa munisipyo. Siyempre, mayroon po sabi ko nga, may konting problema. Bigla akong nakatanggap ng isang text nang hindi inaasahan. Babasahin ko po sa inyo kung gaano kabuti talaga ang Panginoon na nararamdaman niya ang paghihirap ng anak. Hindi man niya ito nakikita. Hindi man niya ito madalas na matanaw. Pero ramdam niya kung gaano ang pangangailangan natin sa Kanya. Babasahan ko po ang text kaninang nagmi-meeting kami sa munisipyo. Kaya po dala ko yung cellphone kong original. Babasahin ko po sa inyo, maging inspirasyon po sa ating lahat. Napakahaba po nito. Nag-text po kaninang alas 10:15 ng umaga. Ito po ang text. Niloob ng Diyos Ama na maranasan ng mga anak niyang minamahal at pinahalagahan ang maraming pagsubok sa buhay. Sipin niyo po. Ang mawalan. Hindi po basta text ito. Mayroon pa po siyang mga graphics na mga star. Ang mawalan, masaktan, mabigo, mapahiya, mainis, magalit, at magkamali. Hindi upang wasakin ang buhay na kaloob, kundi ang matutunan ang magpakumbaba, magpatawad, umanawa, magbigay, magmalasakit, at magmahal ng lubos. At sa bawat pagsubok na mapagtagumpayan na kaloob nito, ang iba yung sigla at tapang upang harapin ang hamon ng bukas na puno ng pag-asa at pagkatapos ng lahat ng galak, ang kaakibat sa mga anak na nagtiwalang tapat at di nagalinlangan sa kanyang paggawa. Mahal na mahal ko kayo, Nekereminiam. Di po ba? Palakpakan po natin ang buhalay na Diyos. Hindi ko po inaasahan ito. Huli po akong nakatanggap ng text kaya po. Magdadalawang buwan na. Kaya alam niyo po doon sa buwan na to talagang yung pagsubok nararamdaman ko parang hindi ko makayanan. Pero eto, kanina nakatanggap ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Inuulit ko po, hindi man niya tayo madalas na makita, pero ramdam niya ang katapatan ng bawat isa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kaya din po sana ako pumunta sa dakong yon upang kuhanin ko din po sana ang aking cellphone. At parang pinababatid nga po niya, nabasahin niyang kanyang mensahe kanina. Natuwiran niya po nung sinasabi niyo na may dumating sa inyong mensahe, inaanuhan na po ako na yun na. Yun din po yung natanggap kong mensahe kaninang umaga. Mga 10 nga din po yata yun. Na kung paano nga po na habang binabasa ko ngayon, naiiyak po ako kasi damang-dama po ng Panginoon na ako nga din po ay nagdaan sa isang pagsubok
Kaya mininsayihan po ako ng ganon. Pinabasa ko pa nga po sa anak ko kanina. Anak, basahin mo. Kaya ko po pinabasa sa kanya na pag nabasa po niya, ano man yung nandito sa puso niyang nararamdaman niya, ito ay mawala. Kaya pinabasa ko po yun sa kanya kanina. Di po ba nung Sabado, nagkaroon niya po ako ng isang pagdalisay na kung paano nga po na aksidente ang aking anak. Na yung po sinasabi sa mensahe kanina, naranasan ko po lahat. Yung mawalan, masaktan, mainis, magalit, yung naranasan ko po yung bali pangatlong araw po yung nararanasan nung Sabado. 3 araw na sunod-sunod po yun. Kaya kumbaga po kaya nung tinawag po ako dito sa gitna, hindi ko po kasi, parang hindi ko pa po kayang magbahagi noon dahil nandito po yung sakit sa puso ko. Subalit nandun na nga po, na kung paano nga po yung kaganapan ng 3 araw na yon, pinagninilayan ko din po yon, na talagang ipinadadama lamang po ng Panginoon na hindi niya ako pababayaan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Na sa araw-araw nga po, pagising ko, dudulog na ako, na idinudulog ko ang aking mga anak, ang aking kabiyak ng puso. Pinagkakatiwala ko po siya sa kanya na siya na ang bahala. Kaya nung pong Sabado, nung tinawagan na aksidente po ang aking anak, wala po ako nararamdaman nun. Wala, parang kalmante lang po ako hanggang sa makarating ako ng ospital. Hanggang sa nakikipag-usap po ako sa doktor, wala lang po. Nang maiyak po ako, nung tinawagan ko po ang mahal na Apo Conching. Nung kausap ko po siya, nung po ako naiyak. Kaya nung dito ko po siya dinala, kung nakita niyo po nung Sabado, nandito po yung aking anak. Anak, tumayo ka, pakita ka sa kanila. Nahihiya po siya. Okay na po siya ngayon na kung paano nga po nung Sabado. Ganun ang kanyang kondisyon. Yung po nung ko lang din po nakita nung umuwi kami ng bahay, yung hiwa niyang malaki na yun sa kanyang laeg, na sinabi ng mahal na Apo na umabot sa 3rd degree ng kanyang balat. Subalit, hinipan po yun ng mahal na Apo nung Sabado. Hindi na po namaga, hanggang ngayon po ganyan na yung itsura niya, hindi na siya namaga. Kaya lamang po hindi kami nakabalik nung Sabado, meron lamang po kaming tinunguhan. At purihin ang Ama, nakasama din po siya nun. Kaya medyo yung kanyang paa, medyo nabintay po siguro, kalalakad, yung katayo. Subalit ngayon, okay na rin po uli. Kaya papurit pa sa salamat sa Ama, kaya tunay nga po na napakabuti niya na minamahal niya at ginagabayan ng kanyang espiritu ang aking mga anak. Kaya patuloy at patuloy po ako sa paglilingkod, sapagkat damang-dama ko po ang kanyang pangangalaga. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po sa Ama. Ang susunod ko pong tatawagin na magbabahagi upang bigyan kayo ng inspirasyon, sapagkat sa aming mga alagad, sa kanya din po kami humuhugot ng lakas at inspirasyon, ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo'y walang katapusan, sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkus ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dakong banal ikay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay inalay mo upang masumpungan ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
Alam niyo po, nakakagalak po yung bahagi ng aking mga kapatid, lalo na po yung mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Papurit pa sa salamat, isa lang po yung damdamin namin tatlo nung binasa po ni kapatid na Dibing yung pahayag ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na hindi po ako nakareceive sa cellphone ko. Subalit, si kapatid na Pearl, nakareceive po mula sa Banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? At nang binasa ko po yun, talaga pong napakadakila ng Ama. Alam niyo po, napakababaw lang po ng kaligayahan ng mga hinirang na sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, ang bawat hiwaga at bahagi ng Diyos sa bawat araw sa ating mga buhay, kung atin pong mararamdaman at susuriin ang ating mga sarili, sadya pong hindi niya pinapatid ang pag-ibig niya sa ating mga tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat pagbulat po ng aking mata, kanina po, hindi ko po akalain na may text ang mahal na Apo sa kay kapatid na Pearl. Hinagilap ko pa ang cellphone, wala pong text sa akin. Subalit na malayan po ni kapatid na Pearl yung text na yon ay mga mag-11 na po. Pagkatapos ko po siyang binanyusan, saka po binasa po yung text na yon na sabi niya, Mother, may miss call si Apo, mayroon po pala siyang text. Nung binasa ko po yung text na yun, alam nyo po, sadya po talagang lalong umigting ang pag-ibig ko sa Diyos. Sapagkat habang binabanyusan po si kapatid na Pearl po kanina, kung ano po yung kabuuan ng mensahe ng mahal na Apo Kunching, nakapaloob po doon yung kaukulang bahagi din po ng Banal na Espiritu sa malalim na pagninilay, bakit nga ba nakakamtan ng bawat hinirang ang pagdalisay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang aking pinagnilayan po kaninang umaga pagmulat ng mata, na sabi ko nga, sa dating buhay, maaari kang matulog ng hanggang alas 9, sapagkat wala kang inaalala, lalo na kung wala kang trabaho, mapapatag mo ang isip mo na matulog ka, na kung pwede ay hanggang alas 9. Subalit sa kalooban po ng ating Panginoon, bilang isang hinirang, ito po yung isang hiwaga na pinadama sa akin ng Diyos, na maaari po pala na wala ka mang boss na nakikita sa harapan mo, subalit sa puso mo'y nakatatak ang paglingkuran ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, ng Banal na Espiritu, na may tao po siyang ginamit ang ating mahal na Apo Kunching. Kahit sa oras man, hindi mo siya kayang dayain. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ang isang mahirap na kagaya ko po, naroon po yung pagmimithi ko po na walang pinagkaiba. Halimbawa po sa isang trabaho na nagpapakitang gilas po ako sa aking boss para doon sa karampot kong kaalaman ay mahabag siya sa akin at maiangat naman po ako niya sa mabuting kalalagayan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na sa kaparaanan po na gayon bilang isang hinirang, hindi po pala hadlang ang isang maging mahirap. Na sa kabila po ng isang mahirap na nilalang na makapaglingkod na sa ating Panginoon ng bukal sa kalooban, naroon pa nga po yung maraming intriga sa paglilingkod mo. Na dahil isang mahirap ka, marami ring duming-isip ang tao na ano ba ang layo na isang mahirap na ito para paglingkuran ng Diyos? Na kung makita ka nila na medyo umaangat-angat ka ng konti, napakarumi na ng isip sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At yan po ay nararanasan po ng isang naglilingkod na isang payak na nilalang. Kaya sa aking pagninilay, sabi ko po sa Panginoon, sa ating Panginoon, Ama, napakadakila mo, napakahiwaga mo, sapagkat sa napaka-ordinaryo kong tao at payak na kalalagayan sa aking buhay, sadya pong kung lahat lang po'y makadadama na hambing ng pandama na pinadama mo sa akin sa oras na ito, na sa kabila po ng kawalan, ikaw mismo ang nagmimithi sa aking katawan na ako'y maglingkod sa iyo. Amen po ba yun? Sapagkat kung bilang katauhan po at sa kawalan po ng aking buhay, ay iisipin ko yung kawalan na yon at magiging hadlang sa paglilingkod sa ating Panginoon, wala rin pong magbibigay na iba sa akin. Amen po ba yun? Kaya, ang naging concept po ng aking isip, masarap maglingkod sa Diyos. Sapagkat sa kabila ng kawalan mo, sa kabila ng kahirapan mo, sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, alam mo na hindi ka man tulungan ng kapwa-tao mo, may higit na tutulong sa'yo na di mo man nakikita, subalit kayang humaplos
sa isip at puso ng mga kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Nakuha niyo po ba? Sa isang madaling salita po, napakapalad po pala sapagkat mabibigyan mo pala ng pansin, lalo na ikaw ay isang mahirap na maglingkod sa Diyos. Mabibigyan mo ng pansin yung lahat ng ginagawa niya sa iyo. Amen? Sapagkat may mga bagay po na ikaw mithiin mo bilang tao na sa hinagap ni sa isip mo hindi magaganap. Subalit dahil po na ang pinaglilingkuran mo ay makapangyarihan at ang pinaglilingkuran mo ay hindi patay, naroon po yung kaukulan na kaya kanyang pagalakin sa simpleng paraan na yung inisip at ginusto mo sa isang iglap ay maaari niyang ibigay doon sa simpleng paraan na galing sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon sa malalim na pagninilay na yon, nung nabasa ko nga po yung text na yon, na sabi ko, buhay ang Diyos. Wala pa ako nasambit. Buhay ang Diyos. Sadyang ikaw ay nananahan sa banal na dambana sa pamamagitan ng mahal na apo at sa kanyang katawan ay kailanman ay dilumilisan. Sapagkat ang nararamdaman po naming mga alagad ay nadarama po ng banal na espiritu sa kanyang katauhan upang ilayon din po sa amin na bigyan kami ng pag-asa sa bawat tinatahak po namin sa bawat araw. Amen po ba yon? Sa makatwid po, kung kami po mga alagad ay nabibigyan ng pansin ng ating Panginoon sa gayong paraan, ano pa kaya po kayo na tumutungo sa dakong ito, ibinibigay ang oras, karampot na oras para sa ating Panginoon, siguro po hindi magiging katakataka kung ang isa sa inyo ay kamtin din po yung pagpapala ng Diyos, instant, kung maradarama ng ating Panginoon na tapat ang paghingi mo sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ang isang aral na sa tuwina ay aking nakakamtan sa puso ko, na sabi nga, walang maglalakas loob na gumanap kung ikaw ay nasa pagkatao lang. Subalit, ang kalakasan ng kalooban na binabahagi ng Diyos sa bawat hinirang, maging sa ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ginagamit ng ating Panginoon, yun po pala yung lakas at tapang na handog ng Diyos, na ano man ang tahakin mo, ay kaya mo palang tumupad, sapagkat mayroon kang kasama na di nakikita ng lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga po, ako isang payak na nilalang lang na tumanggap sa Diyos. Subalit sa kapayakang ito, napalalim ng Diyos ang pananalig ko sa Kanya. Na sa pamamagitan po ng mga bagay na ni sa hinagap ng aking isip ay di ko makakamtan at sa simpleng paraan ng pagdulog na ibinibigay ko sa Kanya, yung maliit na yun ay kaya palang palakihin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, sa bawat araw na ako'y nabubuhay, sabi ko nga po, ang kontak lang naming mag-ina na sa malayong dagat po ay isip lang at puso, walang salita. Na kapag sa oras na yon ay inisip ko ang aking anak, hindi man ako mag-text, hindi man ako magsambit ng kahit na ano, hindi lang lilipas ang 15 minutes, sigurado magte-text ang anak ko. Doon pa lang po sa mga hiwaga na yun ng Diyos, ay alam ko po na sabi nga sa homily, nararamdaman ng Diyos kung ano yung nakabubuti sa'yo at nakagagalak sa'yo. Kaya kahit hindi ka magsambit, nararamdaman din ng totoong Diyos yung kaukulan na kaya niyang ibigay sa'yo para magalak ka. Kaya sa makatwid po mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi KSP. Amen po ba yun? Hindi siya kulang sa pansin. Lagi po siyang pumapansin sa bawat isa. Lagi po niyang binibigyan ng pansin ang lahat ng nilalang. Subalit, sabi nga, tayo lang po mga tao ang hindi pumapansin sa handog ng Diyos sa ating buhay. Kaya, nawa po, sa bawat araw na pagtungo sa dakong ito, napakalaki po ng pagkakaiba na aking naramdaman sa bawat araw at nararamdaman mula ulo hanggang talampakan sa lakas na kanyang binibigay, sa pananalig at pananampalataya na pinananahan niya sa aking kalooban, at higit sa lahat, yung pagpupunyagi po at pagsusumakit na makatupad sa kanyang kalooban at makatupad sa dakong ito, na kaparaanan na dulot niya po sa ating lahat upang siya mapaglingkuran sa pamamagitan po ng kapwa natin nilalang. Maraming salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo, Kristo. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu,
maraming salamat sa iyo, Apo Kunching, na tumanggap sa ating Diyos, na sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, isang payak na nilalang, nabigyan ng karapatan upang maglingkod sa ating Panginoon, at sa kahiwagaan na dulot niya sa aking buhay, hindi ko malilimutan kailanpaman ang ginagampanan ng Diyos sa aking buhay, na sa bawat araw, sa tuwina may galak ang aking puso at kaisipan upang tumupad sa bawat niyang atas, sapagkat katotohanan po pala mga kapatid, na kapag nakasentro lang ang isip at puso mo sa Diyos, ano pa ang mga tukso na maaaring ibigay sa iyo ng tao, na maaaring ilapit sa iyo ng tao, kapag nakafocus ka lang sa Kanya na anak, eto lang ako, ito lang ang tupdin mo, hindi mo magagawang magtalusiran sa Kanya. Bagkos, kung ano yung hindi mo kayang gawin, siya mismo ang gagawa para sa'yo, para hindi ka mawala sa'yo. Nawa, maunawaan niyo pong lahat ang handog ng Diyos sa dakong ito. Damhin niyo po sa puso niyo, at ang binipisyo na aking nakakamtan sa bawat araw ay binipisyo po nating lahat. Takda-takda lang po para ito makamtan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Nawa po, marami po kayong natutunan sa mga tinuran ng aming Mother of the House. Ang susunod ko pong tatawagin upang handugan muli tayo ng isang awitin ay mula sa aming isa sa kapatid na si kapatid na Annalyn Reyes. Announcement po, pinapatanong po kung meron daw po ditong pasyenteng Pinky Tayaw. Sumapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purin at nakilayan ng ating Ama. Tunay nga pong masurpresa siya. Sa mga binahagi po ng aking mga kapatid, tunay nga po ang Panginoon ay buhay at tanging siya nakababatid ng kalahat-lahatan sa ating mga buhay. Amen po ba yun? Kaya po para sa inyo lahat at para sa ating Panginoon, naway gabayan po niya ako. Pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingat na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa tinamin ng daang tinahan, tanging sa'yo pala ang kasagutan, Panginoong mahal. Ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tukong sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kahit gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang
na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tukong sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas na kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay akat lagi mong laan kailan pa man. Ikaw pa rin, handa ako tanggapin, tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tukong sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat sa kanyang mga biyaya at pagpapala na tuwiran nga pong paano nga po kung walang ating Panginoon. Po. Ito po ang bago namin kanta. Medyo nangangapa po ako, kaya kailangan ko po ng aking mga choir para po sa inyo lahat. Kung meron pong nakakaalam, pwede pong sumabay. Ano po? I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the love that things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in this pants, just a laugh that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in
the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Purihin, purihin at takilain ng Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyayahan ng